Hi, good afternoon. Yan, pag-aaralan natin ngayon yung mga good habits and bad habits. Lalo na sa mga senior citizen. Tulad natin. Makukuha tayo ng speaker, si Dr. Willie Ong. Panoorin po ninyo. It's free. Thank you very much. Ngayon, dapat bawas stress. Alam nyo naman yan. Number 2, lagi ko tinuturo yung balanced diet, yung mga gulay. Okay, let's start. Good habits na makakatulong sa iyo at mga bad habits na nakasasama sa iyo. Pero sa tingin ko itong mga bad habits, baka marami dito hindi nyo pa alam. Okay? Tingnan natin. Unahin muna natin yung good habits. Mamaya na tayo sa bad habits. So, ang mga good health habits, syempre, ngayon dapat bawas stress. Kakainin. Number 3, kailangan maraming tubig. Hanggang 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw, kailangan nyo po yan, lalo na mainit ngayon. Number 4, sapat na tulog, napakahalaga, at least 7 hours ng tulog. Number 5, sa umaga dapat may morning routine, dahan-dahan lang ang galaw sa umaga para at least hindi mabigla yung katawan. Meron kasing high blood sa umaga at stroke sa umaga. Number 6, journaling, maganda, nalalabas yung sama ng loob. Kwento sa asawa, sa kaibigan, kung walang makukwentuhan, sulat mo. Number 7, kailangan maglalakad-lakad, exercise. Number 8, pwede gumamit ng hagdanan kung mga 1 o 2 palapag lang. Number 9, kailangan alagaan ng paa. Check lagi yung paa, baka may diabetes kayo o may varicose, alagaan ng paa. Mamaya magbibigay pa ako ng tips. Number 10, pag tumatanda, kailangan naka-rubber shoes. Rubber shoes, tapos yung balance, ingatan natin yung balance natin. Number 11, kailangan malinis ang bibig, nagtutoothbrush at nagde-dental floss. Kailangan bumili tayo ng dental floss. Kahit mahirap, walang choice kasi pag walang dental floss, bukod sa toothbrush, toothpaste, pwede masira ipin. Lalo na kung di tayo makaka-dentista. Number 12, gratitude, magpasalamat kahit maliit na bagay. Number 13, dapat aral ng aral para hindi ma-dementia, gumana utak natin. Number 4, yung mga stretch. Very important ang stretching everyday, lalo na pag tumatanda. And 15, kahit anong edad, tuloy-tuloy mo lang gawin kung anong mission mo, kung saan ka happy. Ito talaga yung positive health habits na gagamitin natin habang buhay. Ito naman yung mga bad habits na hindi nyo pa alam. Number 1, lagi ko nga sinasabi, delikado dito sa leeg. Nandyan yung carotid artery natin. Kaya yung iba nga, pag nasakal, di ba? Pag nasakal yan, ilang minutes lang, mamamatay na yung tao. May mga habit tayo na nakakaipit, hindi natin alam. Parang ganito, naghuhugas ng buhok, delikado po yan eh. Hyperextend yan. Ang gusto ng ulo natin, hanggang ganyan lang. Siguro konting taas lang. Pero hindi yung super taas yung ulo, nai-stretch eh. Pag na-stretch, napupunit. So pag sobrang taas, lalo na kung matanda na tayo, lalo na ganito hihilo kayo niyan, baka ma-stroke tayo, mabarahan. Ha? Delikado yan. Minsan kasi hindi maganda yung higaan. Dapat diretso lang yung ulo. Diba? Ito, sobrang sikip ang necktie, delikado yan. Pag masikip kasi dito, tapos umikot ka ng ulo, lalong maiipit yan. May nangyari na, galing lang hairdresser na stroke, na ICU. So, pwede itong carotid, maipit. Pwede rin yung, ito sa likod, vertebral artery. Pwede rin yung nasa likod. So, meron ding 2 artery sa likod. Any dyan, maipit, delikado. Kaya yung ulo, yung sa mga barbero, yung iniikot ang ulo, ingat po tayo. Kahit sa chiropractor,
Ako nagpapakairo ako dati, pero pagdating sa neck, medyo ingat tayo. Meron pa rin small chance na pag inikot yung ulo, lalo na pag hindi maganda yung galaw, may namamatay, may naiipit, may napupunit talaga. So, ingat po tayo. Okay? Tapos, ano pa ba sa neck? So, basically yan. Ayaw natin masyadong tingala, huwag maiipit. Number 2, yung mga sobrang ipit ng katawan. Sobrang sikip na maong naipit yung tiyan. Ayaw natin yan. O sobrang sikip yung mga parang girdle, body shaper, o minsan yung baro. Masyadong slim fit. Kasi pag inipit mo sa may baywang, ibig sabihin yung dugo, baka hindi umakyat. Delikado yan pag hindi umakyat. May nangyari na nga naipit tapos actually na ICU itong pasyenteng to dahil sobrang sikip ang pantalon niya, maong nag-squat pa siya, namaga yung paa. Ang tinuturo ko lagi, compression stockings. Ito yung magandang ipit. May nagtatanong kasi, Doc, sabi mo masama maipit ang tiyan, ba't ito pinapaipit mo yung binti? Ito, medical grade to. Ako lagi ako gumagamit ng compression stockings. Medyo mahal to, siguro mga almost 2,000 yung magagandang klase. Ang maganda kasi dito, ang ipit niya mula sa paa, ankle at binti pataas. Dito sa paa niya iniipit yung ugat natin. Dito masikip. Dito mas hindi masyado masikip. Dito mas maluwag-luwag para yung dugo pataas. Okay, so compression stockings, maraming sikip yan. Pang varicose, pang manas. Yung iba nag-exercise, gumagamit nito. Maraming grade, maraming bigat, maraming size. Pag nag-uumpisa ka lang, doon ka lang sa medyo konting sikip. Baka 16 to 20 millimeters mercury. Pag sanay ka na, tinataas ng 20 to 25, meron 20 to 30, may 30 to 40, pinakamasikip. Yung akin, pinakamasikip binibili ko kasi may varicose ako So, pag may varicose ka, wala tayong magagawa dito, wala talagang opera. Sa ngayon wala pa akong alam na opera talagang gagaling dito. Talagang habang buhay natin titiisin to. So, yung mga nagtatanggal ng vein, temporary lang yon. Pero yung mga malalaking ugat sa ilalim, wala pa akong alam talagang gamutan doon. Kahit surgery, wala talaga siya meron tinatanggal a few veins, pero babalik pa rin So, ito pa rin talaga pinaka-treatment natin. So, pag masikip yung compression stockings mo, ito namamagang ugat na vein, masasara siya physically. So, mababawasan ng manas mo. So, buong araw siya sinusuot, mula umaga hanggang gabi. Minsan, pinapahinga ako sa tanghali kasi minsan sobrang sakit na rin sa paa. Paakyat. Maganda may compression stockings. Wala pa ako na-advertise any brand. Tingnan nyo na lang online o pa-check kayo sa doktor nyo. Sila rin naman magsasabi niya. Mga vein specialist. Hindi siya ordinaryong socks. Hindi siya yung pang basketball o yung para sa babae na magandang stockings. Hindi po to. Ito talagang masikip na pang-akyat ng ugat. Number 3, bad habit, lagi naka-cross legs. Pareho din yan. Pag cross legs, pwede ka mag-varicose veins, sasakit pa likod mo, tatabingi ang likod mo. Kasi tabingin na nga, naka-cross legs. Dapat diretso lang yung paa, open lang. Tapos upo lang sandali, then tayo, upo, tayo. Hindi pwede laging nakaupo. Baka maipit ng paa pa naka-cross legs. Number 4, actually 12 tong bad habits. Mag-ingat sa mga stigyawat at mga sugat dito sa deadly triangle. Kasi pag nandito nagkaroon ng sugat, any sugat dito, nagnana, nagpigsa, nagbunot ka sa ilong, yan, bawal yan. Pag nagbunot ka, nagka-infeksyon dyan, yung infeksyon nito na bakterya, pwede pumunta sa utak. Pag pumunta sa utak, magnanana sa utak, lagot tayo. Kasi meron pong daanan yan papunta sa utak. Number 5, huwag uupo ng matagal. Yan ang problema natin ngayon. Lagi naka-computer. Dapat 1 hour upo, then lakad-lakad-lakad. Ito, tapos ng video, lalakad-lakad na ako. Okay, yung matagal nakaupo, buong araw nakaupo, more heart disease, more diabetes, more cancer, mas maaga namamatay, more varicose veins,
more prostate problem, more masakit ang likod, more colon cancer, more back pain, neck pain, joint pain, and varicose. Kasi nga naka-ganun tayo nakaipit, nakuba buong araw. Diba? Kaya dapat binabaliktad natin. Kung kuba na tayo buong araw, babaliktad natin. Kasi nga nakuba na Kumbaga sa papel buong araw tayo nakaganito yung papel natin. Ganito yung likod natin, nakakuba Kaya dapat i-stretch mo, ibabaliktad mo siya. Babaliktad mo siya ngayon para makahinga ka. Okay, pati baga mo, hindi ka makahinga pag kuba. Number 6 out of 12 bad habits, pag-iri. Pag na-constipate, napakahirap nito. Pag nagkaroon kayo ng constipation, nagtitibi, tapos naipon yung dumi, yung iri ka ng iri na ilang araw, pwede ma-heart attack, pwede ma-stroke, pwede ma-lose-lose, ang dami pwede mangyari. Number 7, yung pag-iri rin sa ubo. Sobrang ubo, sobrang hatching, sobrang iri, yung pag-ihi na ayaw lumabas, pag dumi ayaw lumabas. Ang problema dyan, hindi lang heart attack and stroke. Common yan, lose-lose. Lose-lose sa singit, inguinal hernia, femoral hernia, umbilical hernia, o operahan yan. Okay, lalo na pag tumatanda, tumataba, pwede tayong malus-lose. Kaya pag umuubo ako, nakaano ako lalo na kung meron kayong chronic cough nakahawak ako sa silya, nakagayon ako sa silya, parang gala meron kang tukod Kung hindi, baka lumabas tong lus-lus natin, delikado. Pag ito naman, hindi na mga deadly, pero pag makapal ang wallet mo, dahil marami kang pera, ang kapal-kapal, gusto mo maraming... Ako hindi ako nagwa-wallet sa likod sa harap na lahat ng wallet ko. Tsaka manipis lang. Pag makapal yan, may ipit ang sciatic nerve. Manhid ang paa, manhid ang binti. So pag binti, hita mo manhid, baka makapal ang wallet mo. O matagal ka na upo, naipit sciatic nerve. Ito yung exercise na gagawin. Pakita mo daw, Lisa. Ayaw ba pakita? Knee to chest. Maganda yan. Knee to chest exercise. Ngayon gagawin nyo mga 2 times. Ito. Ayan piriformis stretch, de 4 na tinataas. Baliktaran yan. Ito, hamstring stretch. Maganda yan. Nakaupo. Ito, straight leg raising. Pwede rin yan. Maganda rin yan. So, pag gagawin nyo to, mga mga 2 beses, 5 seconds, 6 seconds. Pag sumakit na ang binti, okay naman, relax. The next day ulit, unti-unti, di na tayo bata. Okay? Kasi pag sinobrahan mo stress, baka mapunit din So, unti-unti, sinasanay mo yung katawan mo, binabanat mo. Home remedy to, di ba? Walang bayad, libre. Di ba? Kaya nyo namang gawin to. Kahit matanda. Mas matanda lang, mas masikip. Delikado, hindi po delikado. Number 9, huwag ipitin. Di ba sabi sa'yo, ipitin leeg, huwag ipitin ang baywang, huwag ipitin ang kamay. Pag inipit ang kamay, maka-carpal tunnel din tayo. Maipit ang median nerve at ulnar nerve. Manhid yan. Diba, inuunan natin. Ako minsan nakakalimutan ko Lalo na mga side sleeper. Dapat yung unan nyo, pag naka-side, yung unan mo medyo mataas-taas. Para gumanon ulo nyo. Pag nakatihaya, pwede manipis yung unan. Kulang sa tulog, delikado. Okay? Kulang sa tulog, more heart failure, more heart attack, more high blood pagpuyat, more diabetes pagpuyat, more walang balance, more vertigo pagpuyat, pwede matumba pagpuyat. Smoking alcohol, alam niyo naman masama, hindi ko na uulitin yan. Iwas tayo sa mga usok-usok. Especially usok ng mga tambutso, pagbahay mo katabi ng main road, mga nagsisiga, kasama yon. Nagba-barbecue, kasama rin yun, yung usok pa rin yun Number 12, ingat sa tuhod. Okay? Pag masakit na ang tuhod, actually yung akyat baba, medyo hirap na yung tuhod Yung ganitong lunge, delikado po to sa inyo, huwag nyo itong gagawin. Ang pinaka-exercise nyo lang sa tuhod, kung gusto nyo, may silya, upo, tayo, upo, tayo sa silya. Yon. Kung gusto mo squat, mas bata ka, pwede rin squat. Pero pag medyo may edad na, hindi pwedeng ganito. Kasi one leg yan, delikado. Yung nakaluhod na matagal, wag lang sa semento.
Kuwari, naglilinis kayo o kasambahay, huwag lang sa semento. Kumuha kayo ng tuwalya, tuhod nyo dapat nakatuwalya. O unang kundi masisira yan. Pag nasira ang tuhod nyo, knee replacement, 100,000, napakamahal din natin kakayanin yan. Diba? So, ingatan ang tuhod natin. Forward leg, forward head, pag lagi naka-cellphone, ingat din tayo. So basically, ito mga tips natin. Sana nakatulong po. 12 bad habits na iiwasan at yung mga good habits na tinuro ko kanina. God bless po. Maraming salamat sa panunood. At lalo na sa mga kapwa ko senior citizen, para sa inyo ito. Thank you for watching.